Maaga pa lamang ay gising na si Gabriel. 10 taong gulang pa lamang siya. Ngunit masinop na at laging handa tuwing uutusan ng kanyang ina. Sa isang simpleng kubo sa gitna ng palayan sila nakatira. Payak, ngunit puno ng halakhak at pagmamahalan. Ang kanyang amay magsasaka. Matyagang nagtatanim at umaasa sa ani. Habang ang kanyang ina naman ay masipag na nag-aalaga sa kanilang maliit na tindahan. Ang bunsong kapatid niyang si Samuel, na 5 taong gulang pa lamang, ang nagsisilbing aliw sa kanilang lahat. Sa araw na yon, abala sila sa paghahanda. May biyahe ang pamilya papuntang bayan. At sabik na sabik si Gabriel dahil bihira silang makalabas. Habang nakasakay sila sa lumang jeep ng kanilang ama, naramdaman ni Gabriel ang kakaibang saya. Hawak niya ang kamay ng kanyang kapatid at tuwang-tuwa sa mga tanawing nadaraanan. Ang mga bundok, lungti ang bukirin, at ang bughaw na langit na tila walang katapusan. Pero sa isang iglap, ay nagbago ang lahat. Habang binabaybay nila ang matarik na kalsada, isang malakas na tunog ang narinig. Napakalakas ng preno ng jeep. Bago pa man makareak, naramdaman nilang nawala ng kontrol ang kanilang sasakyan. Ang mga sigaw ng kanyang ina at ama, ang maigpit na yakap ng kanyang ama sa kanila, at ang mabilis na pag-ikot ng jeep pababa ng bangin. Yun ang huling alaala bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Pagkamulat ng mga mata ni Gabriel, ay nasa ospital na siya. Naramdaman niyang sugatan ang kanyang ulo at nananakit ang kanyang buong katawan. Ang una niyang hinanap ay ang kanyang ina at ama, at pati na rin si Samuel. Ngunit walang sagot. Tanging luha ng isang doktor at malamlam na tinig ng isang nurse ang kanyang narinig. "Anak, ikaw lang ang nakaligtas." Parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi totoo to. Babalik sila. Gisingin niyo lang sila, please." Ngunit ang malamig na bangkay ng kanyang mga magulang at kapatid ay ang katotohanan kailanman ay hindi niya na matatakasan pa. Ilang araw siyang umiiyak. Halos walang ganang kumain. Ang mga kapitbahay nila sa baryo ay naawa sa kanya. Ngunit wala ring sapat na kakayahan upang siya'y alagaan. Sa huli, napagpasyahan ng mga kaanak na ipagkatiwala siya sa tiyuhin, kapatid ng kanyang ama, na nakatira sa kalapit bahay. Sa murang edad, natutunan ni Gabriel kung ano ang tunay na sakit ng pagiging ulila. Ang tahanang minsang puno ng tawa at saya ay biglang naging tahimik na alaala na lamang. Ang yakap ng kanyang ina, ang payo ng kanyang ama, at ang halakhak ng kanyang bunsong kapatid ay hindi niya na mararamdaman kailanman. Habang nakatingin siya sa malamlam na langit sa huling gabi ng burol, maigpit niyang niyakap ang maliit na laruan ni Samuel na natagpuan sa tabi ng jeep. Bumulong siya. "Hindi ko kayo bibiguin. Kahit mag-isa na lang ako. Susubukan kong maging matatag." Ngunit hindi niya alam, yun pa lamang pala ang simula ng mas mabigat na dagok na harapin niya dito sa mundo. Pagkaraan ng libing, dinala si Gabriel ng mga kaanak sa bahay ng kanyang tiyuhi na si Arturo. Sa una ay nagalak siya dahil alam niyang mabait at masayahin ang kanyang tiyuhi noong nakaraan. Ngunit pagdating nila sa bahay, ibang mukha ang kanyang nasilayan. Isang asawang babae na mahigpit ang mga mata at malamig ang pagtanggap sa kanya. "Dito ka muna, bata," malamig na wika ni Aling Marta, asawa ng kanyang tito Arturo. "Pero tandaan mo wala ka rito para magpakasarap. Marami kang utang na loob sa tiyuhin mo." Sa murang isipan ni Gabriel, hindi niya kaagad nauunawaan ang ibig sabihin noon. Akala niya ito'y pansamantalang pakikitungo lamang.
Ngunit lumipas ang mga araw. Unti-unting lumabas ang tunay na kulay ng babae. Habang si Arturo ay lingguhang umuwi mula sa trabaho sa kabilang bayan, si Gabriel naman ay naiwan sa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng kanyang tiyahin. Araw-araw bago pa man sumikat ang araw, kinikising na siya upang magigib ng tubig, nagwawalis ng bakuran, at naghuhugas ng pinggan. Halos hindi siya nakakakain ng maayos. Kapag may tira mula sa hapag, saka pa lamang siya nakakatikim ng pagkain. Kapag may pagkakamali siya, palo at sigaw ang kanyang natatanggap. Hindi ka anak dito ha? Huwag mong isipin na pareho ka sa mga anak ko. Madalas na sambit ni Aling Marta habang pinapasan niya ang mabibigat na labada. Ang mas masakit pa, habang nakikita niyang pumapasok sa eskwela ang kanyang mga pinsan, siya na may hindi man lamang pinag-aral. Tuwing hapon ay nakatayo siya sa pintuan ng bahay habang pinagmamasdan ng mga batang may dalang bag at aklat. Sa kanyang puso, may pagnanasa siyang makapag-aral muli, matutong magbasa at sumulat gaya ng dati, sapagkat noon pa man ay pangarap na niyang maging guro. Ngunit yun ay unti-unting lumalabo, kasabay ng panghihina ng kanyang katawan at kalooban. Kapag linggo at umuwi si Arturo, nagiging mabait si Marta kay Gabriel. Pinapakaan siya ng maayos, inaasikaso at pinagpapahinga. Kaya't ni minsan ay hindi nagkaroon ng pagkakataon si Gabriel na magsumbong. Wala siyang lakas ng loob. Ang tanging alam lamang niya ay mahal ng kanyang ama ang tiyuhin at ayaw niyang masira ang pagtingin nito sa asawa nito. Dumating ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa gutom at pasa sa kanyang katawan. Tahimik siyang umiiyak sa banig. Iniisip ang kanyang ina at ama. Kung nandito lang sana kayo, sana hindi po ako ganito, bulong niya sa dilim. Ngunit kahit gaano kahirap, natutunan ni Gabriel na magpakatatag. Sa bawat sigaw ni Aling Marta, sa bawat pangapi at sakit, sinasabi niya sa sarili, balang araw, lalaya rin ako dito. Hindi habang buhay ganito ang buhay ko. Ang murang isip ng batang ulila ay pinanday ng pasakit at gutom. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti niyang napag-iisipan ng isang bagay na magbabago ng kanyang kapalaran. Ito ay ang pagtakas mula sa lugar na tila kulungan para sa kanya. Isang gabi, matapos ang isa na namang araw ng pang-aabuso, humiga si Gabriel sa banig na puno ng luha ang mga mata. Gutom siya at nanakit ang kanyang likod sa dami ng ginagawa. Sa murang edad na 10 taon, ramdam niya ang bigat ng pasanin na tila wala ng katapusan. Sa isipan niya, paulit-ulit na bumabalik ang larawan ng masayang tahanan nila noon. Ang halakhak ng kanyang kapatid, ang mga kwento ng kanyang ama, at ang mga yakap ng kanyang ina. Ngunit ngayon, wala na silang lahat. Ang naiwan na lamang ay ang malamig na trato ni Aling Marta at ang pagdurusa sa bawat araw. Sa pagkakataong iyon, sumibol sa puso niya ang isang matinding desisyon. Lalayas ako, hindi ako tatagal dito. Kinabukasan, matapos siyang utusang mag-igib, napansin niya ang lumang bag sa gilid ng kusina. Kinuha niya ito at palihim na ipinasok ang natitirang peraso ng tinapay na itinago niya mula sa hapunan kagabi. Wala siyang ibang dala, ni damit man lamang o pera, kung hindi ang kanyang sarili, ang kaunting pagkain, at ang laruan ng kanyang bunsong kapatid na matagal na niyang iniingatan. Pagsapit ng hating gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, dahan-dahan siyang lumabas sa kanilang bahay. Humakbang siya ng tahimik, nanginginig ang tuhod, at halos pigilin ang kanyang paghinga sa kaba. Nang makalayo na siya sa bakuran, saka siya tumakbo ng mabilis, at pagkatapos ay hindi na lumingon pa. Pagdating niya sa kalsada, nakakita siya ng isang truck na punong-puno ng saging. Nakabukas ang likod nito at tila walang bantay. Walang pag-aalinlangang umakyat siya
at nagtago sa pagitan ng mga kahon. Bahala na, basta't malayo ako rito. Bulong niya sa sarili, habang pilit na ipinipikit ang mga mata. Makalipas ang ilang oras, nagising siya sa malakas na busina at kaluskos ng gulong sa sementadong daan. Nang sumilip siya, nakita niyang pumasok na sila sa Maynila. Malaki ang gusali, maliwanag ang mga ilaw, at masikip ang mga kalsada. Noon lamang siya nakakita ng ganoong karaming tao at pati na rin mga sasakyan. Para siyang napadpad sa ibang mundo. Ngunit kasabay ng pagkahanga ay dumating ang pangamba. Wala akong kakilala rito. Saan ako pupunta? At anong kakainin ko? Pagbaba ng truck sa isang palengke, mabilis siyang naglakad papalayo. Gutom at pagod. Naghanap siya ng lugar na mapagpapahingahan. Sa isang sulok ng bangketa, may nakita siyang mga batang kasing edara niya, natutulog sa karton. Nahiga siya sa tabi nila, at doon niya unang naranasan ang buhay ng isang palaboy. Walang kumot, walang bubong, tanging lamig ng gabi ang yakap. Kinabukasan, ramdam niya ang matinding gutom. Naglakad siya sa paligid. Umaasang may mag-aabot ng pagkain, ngunit halos walang pumansin sa kanya. Sa bandang huli, napilitan siyang kumuha ng tirang pagkain mula sa isang basurahan. Sa unang kagat, lumuha siya, hindi dahil sa lasa ng pagkain, kung hindi dahil sa bigat ng katotohanan. Mula sa isang masayang tahanan, ngayon isa na siyang batang palaboy. At doon nagsimula ang tunay na kalbaryo sa kanyang buhay. Isang pakikipagsapalaran sa kalye ng Maynila na magtutulak sa kanya sa isang desisyong hindi niya kailanman inakalang gagawin. Lumipas ang mga araw at pati na rin mga buwan na palaboy sa Maynila si Gabriel. Sa umpisa, pilit niyang iniiwasan ang paggawa ng masama. Umaasa siya na may magmamalasakit, na may mag-aabot ng pagkain o magbibigay ng tulong sa kanya. Ngunit sa isang lungsod na abala at puno ng problema, madalas ay walang nakakapansin si isang batang marungis na pag-alagala. Isang tanghali, halos himatay na siya sa gutom. Nakita niya ang isang panaderya at sa sobrang desperado, pumasok siya at palihim na kinuha ang isang pandesal. Hindi pa siya nakakalayo. Nahuli siya ng tindera. Dinala siya sa mga tanod at halos atakin papunta sa presinto. Pero sa awa, ay pinakawalan na lamang siya. Yon ang unang beses na naranasan niyang mapahiya. Ngunit imbes na matuto, ang gutom at ang pangangailangan ay paulit-ulit na nagtulak sa kanya. Kinalaunan, nakilala niya ang iba pang batang lansangan, mga kasing edad niya. Basag ang pangarap, sugatan ang katawan, ngunit magkakasama nilang kinakaharap ang hirap. Doon siya natutong magnakaw sa jeep, mag-snatch ng cellphone at tumakbo ng mabilis sa gitna ng traffic upang siya ay makatakas. At sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting nagiging normal para sa kanya ang paggawa ng mali. Wala tayong ibang paraan para mabuhay kung hindi ito lamang, sabi ng isa niyang bagong kaibigan, si Dodong, habang hawak ang ilang barya mula sa kanilang nakulimbat. Tahimik lamang si Gabriel, ngunit sa puso niya ay ramdam niya ang kirot ng kahihiyan. Kung nandito lang si tatay, sigurado akong pag-agalitan niya ako, bulong niya sa sarili. Ngunit wala siyang magawa. Hindi niya ginusto ang bagay nito, pero kailangan lang niyang mabuhay. Sa bawat pagkakataon na nakukulong sila, ilang araw lang ay pakakawalan rin. Bumabalik sila sa lansangan, mas desperado, mas sugatan, at mas marumi. Parang siklo na walang katapusan. Minsan, nahuli silang nagnanakaw sa isang tindahan. Pinarusahan sila ng mga gwardiya at halos mahimatay. Habang nakahandusay si Gabriel sa semento, ramdam niyang wala ng halaga ang kanyang buhay.
Ganito na lang ba ako habang buhay? Isang batang magnanakaw, walang direksyon, walang pag-asa. Sa gabi, habang nakahiga siya sa malamig na karton, lumuluha siya at nagdarasal. Hindi niya alam kung kanino pa siya hihingi ng tulong. Wala siyang pamilya. Wala siyang tunay na kaibigan. Wala siyang matatawagang tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat, may maliit na boses sa kanyang puso na paulit-ulit na bumubulong. Hindi dito nagtatapos. May masigit pa para sa'yo. Ngunit bago pa niya matagpuan ang sagot, mas marami pa siyang pagkakamaling na pagdaanan. Sa murang edad, natutunan niyang ang lansangan ay walang awa. At kung hindi ka matutong lumaban, kakainin ka nito ng buo. Sa mga sumunod na araw, muling bumagsak si Gabriel sa parehong kasalanan. Paulit-ulit, paikot-ikot, hanggang sa dumating ang isang pangyayari na tuluyang magbabago ng kanyang buhay. Isang pagkakamaling magdadala sa kanya sa harapan ng taong hindi niya inaasahan. Isang araw ng matinding gutom. Halos nanginginig si Gabriel sa panghihina. Ilang araw na rin silang hindi nakapangloko kasama ang ibang mga batang lansangan. At wala nang natira ni isang barya. Habang naglalakad siya sa kahabaan ng Quiapo, napansin niya ang isang matandang babae na mabagal ang paglakad at may daladalang mamahaling bag. Sa loob-loob niya ay nag-aalangan siya. Kung kunin ko to, baka makakain ako. Pero baka mahuli na naman ako. Ngunit nang maramdaman niyang kumakalam na ang kanyang tiyan, nanaig ang kanyang desperasyon. Sa isang iglap, hinablot niya ang bag ng babae at mabilis na tumakbo. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo. Sumigaw na ang matanda at mabilis na rumesponde ang mga tanod at pulis sa paligid. Dahil doon ay nasukol siya sa isang kanto. Walang matakbuhan at agad na dinakip. Doon ay naranasan muli niyang maparusahan. Kahit papilit niyang nilalabanan ang mga kamay ng mga humihila sa kanya. "Pabalik-balik ka na rito, bata," sabi ng isang pulis habang itinutulak siya papasok sa selda. Sa loob ng pansamantalang kulungan para sa mga batang makukulit, ramdam ni Gabriel ang bigat ng sitwasyon. Ngayon alam niyang hindi na siya basta pakakawalan. Naiiyak siya, hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, na baka tuluyan na siyang ikulong at mapulok sa kulungan ng mga bata. Sa kanyang murang isipan, naramdaman niyang yun na ang katapusan. Ilang araw siyang tahimik na nakaupo sa sulok. Wala siyang dalaw, walang nag-aalala. Habang pinagmamasdan ng ibang nakapiit na matatanda, lalo siyang kinain ng lungkot. "Ganito lang ba talaga ang kapalaran ko?" tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit isang umaga, dumating ang hindi inaasahang bisita. Isang matandang babae na may marangal na anyo. Maayos ang pananamit. At may otoridad ang bawat galaw. Nabigla si Gabriel nang makita kung sino iyon. Ito ang mismong babaeng kanyang inis na siya ng bag. Kinabahan siya. Iniisip niyang tuluyan na siyang sasampahan ng kaso at ililipat sa pangangalaga ng DSWD. Pero nang marinig niya ang sinabi ng pulis na nagbabantay sa kanya, halos hindi siya makapaniwala. "May sumusundo sa'yo. Magpakabait ka na, ha?" Nanlaki ang mga mata niya at halos hindi makapagsalita. Sa akin po. Pero bakit po?" Ngumiti naman ang babae at tumingin ng diretso sa kanya. "Ako ang may-ari ng bag. Oo, ikaw ang kumuha nun, alam ko. Pero nakikita ko sa mga mata mo, iho, na hindi ka masamang bata. Gutom ka lang at walang magulang na gumagabay. Alam ko na kaya mo pang magbago." Parang umagos ang init sa puso ni Gabriel. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may taong hindi nagalit kung hindi nagpakita ng malasakit sa kanya. Lumapit ang babae at iniabot ang kamay. "Ako si Atty. Isidora Villanueva. Abogada ako. Kung papayag ka,
Tutulungan kitang magsimula ulit. Hindi nakapagsalita si Gabriel. Sa halip, bumagsak ang kanyang luha. Sa murang edad, yun ang unang beses na may tumingin sa kanya, hindi bilang isang magnanakaw, kung hindi bilang isang batang nangangailangan ng pag-asa tulong. Nang makalabas si Gabriel sa pangangalaga ng mga pulis, para siyang nananaginip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya tinulungan ng matandang babae. Ngunit ramdam niya na may kakaiba sa kabutihang ipinapakita nito. Pagdating nila sa isang malaking bahay sa Quezon City, halos manginig siya sa kaba at hiya. Sanay siya sa lansangan, sa karton na higaan, at sa pagkain mula sa basura. Pero ngayon, ay nasa harap siya ng malinis at marangyang tahanan. Dito ka muna anak ha. Wika ni Atty. Isidora, habang inaakay siya papasok. Hindi mo kailangang mag-alala sapagkat ligtas ka na. Sa hapag, inabutan siya ng mainit na sabaw at kanin. Habang kumakain, hindi mapigil ang pagpatak ng kanyang luha. Napatingin sa kanya ang ginang at hinaplos ang kanyang ulo. Wala kang dapat na ikahiya, iho. Bata ka pa. At hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Sa mga sumunod na araw, unti-unti niyang naramdaman ang kaibahan ng buhay. May sarili siyang higaan, may malinis na damit at may regular na pagkain. Pinapapasok siya sa paaralan sa tulong ng ginang. At kahit nahihirapan sa una, lalo na't ilang taon na rin siyang hindi nakakapag-aral, ay hindi siya sumuko. Palagi siyang pinapaalalahanan ni Atty. Isidora. Huwag mong tignan ang nakaraan bilang sumpa sa iyo, anak. Kung hindi bilang paalala, kung gaano ka katatag. Bukod sa pisikal na tulong, pinaimbestigahan rin ng ginang ang nakaraan ni Gabriel. Doon niya nalaman ang buong detalye ng pagkamatay ng pamilya ng bata at kung paanong siya ay napunta sa kamay ng mga mapang-abusong tiyahing. Habang binabasa ang ulat, hindi napigilan ni Atty. Isidora ang siya ay mapaluha. Kung alam ko lang, sana noon pa kita natagpuan. Bulong niya sa sarili. Sa ilalim ng kanyang pangangalaga, natutunan ni Gabriel ang disiplina at responsibilidad. Binibigyan siya ng baon, tinuturuan ng mabuting asal, at binibigyan ng pagkakataong muling mangarap. Sa tuwing umuwi siya galing paaralan, excited siyang ikuwento sa ginang ang mga natutunan niya. Lola Isidora, tawag niya kalaunan. Balang araw po. Gusto ko pong maging katulad ninyo. Isang abogado po na tumutulong sa mga bata sa lansangan. Para hindi na po nila maranasan ang mga naranasan ko. Sobrang hirap po nun. Ngumiti ang ginang at pinisilang kamay ng bata. At balang araw, iho. Alam kong magagawa mo yon. Sa murang edad, muli siyang natutong mangarap. Hindi na siya ang batang ulila at palaboy sa kalye. Siya na ngayon si Gabriel, isang batang muling nagkaroon ng pag-asa at tahanan. Ngunit higit pa sa tirahan at pagkain, ang pinakamahalagang natanggap niya ay ang malasakit at pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sa puso niya, nagpasya siyang hindi sasayangin ng pagkakataon. Gagawin niya ang lahat upang mapatunayan na ang isang batang minsang tinuring na walang pag-asa ay kaya ring magtagumpay sa buhay. At doon, nagsimula ang kanyang bagong landas. Isang daang puno ng pag-asa, sakripisyo, at pangarap. Lumipas ang mga taon, at sa ilalim ng kalinga ni Atty. Isidora, unti-unting nagbago ang kapalaran ni Gabriel. Ang dating batang palaboy na kumakain mula sa basurahan, ngayon ay isang masigasig na estudyante. Hindi naging madali ang lahat. Marami pa ring tukso, pangungutya, at paghihirap sa pag-aaral. Ngunit bawat pagsubok ay kanyang hinaharap ng buong tapang. Tuwing nahihirapan siya, naaalala niya ang nakaraan. Ang gutom, ang palo, at ang lamig ng kalsada. At sa bawat alaala, mas lalo niyang pinanghahawakan ang mga pangako sa sarili. Hindi ko muling babalikan ang madilim na buhay ko. Gagamitin ko ang pagkakataong ito para magtagumpay.
Naging masipag siya sa klase. Laging nasa unahan ng silid at hindi nag-aatubiling magtanong sa guro. Madalas ay siya rin ang pinupuri dahil sa kanyang kasipagan. Hindi rin siya nakakalimot na tumulong sa iba. Kapag may kaklase siyang walang baon, ibinabahagi niya ang kaunting meron siya. Kapag may batang lansangan na kanyang dadaraanan, lagi siyang lumalapit at nag-aabot ng pagkain. "Gabriel, bakit mo sila tinutulungan? Halos wala ka namang sobra dyan." Minsan ay tanong ng kanyang kaklase. Ngiti lamang ang sagot niya. "Dahil alam ko kung gaano kahirap ang maging tulad nila. At kung may isang tao lamang na nagbibigay ng pag-asa, malaki na ang magbabago sa kanilang buhay." Hanggang sa dumating ang araw na tinupad niya ang kanyang pangarap. Sa kabila ng lahat ng hirap, nakapagtapos siya ng abogasya. Katulad mismo ng babaeng nagligtas sa kanya mula sa madilim na nakaraan. Sa kanyang graduation, habang suot ang toga at hawak ang diploma, hindi niya mapigilang lumuha. Sa isip niya, naroon ang kanyang mga magulang at kapatid, nakangiti at sumasabay sa kanyang tagumpay. "Para po sa inyo ito," bulong niya habang nakatingin sa langit. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kanyang kwento. Sa tulong ng kanyang ina-inahang itinuturing na si Atty. Isidora, nagtatag siya ng isang foundation para sa mga batang lansangan. Hindi niya kinalibutan ang pinagmulan. Sa bawat batang inililigtas mula sa kalsada, nakikita niya ang dating sarili. Sa bawat batang muling natutong mangarap, ramdam niya ang halaga ng kanyang pinagdaanan. Isang gabi, nagsalita siya sa harapan ng daan-daang batang lansangan na inipon ng kanilang foundation. Sa mikropono, nangingilid ang kanyang mga luha habang siya ay nagsasalita. "Alam ko kung gaano kahirap ang magutom, ang walang tahanan, ang sabihang wala kang kwenta. Naranasan ko ang lahat ng yan. Pero tandaan ninyo, hindi doon nagtatapos ang buhay. Kung kaya kong bumangon mula sa lansangan, kakayanin nyo rin. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi kayong may pagkakataong magsimula muli." Nagpalakpakan ng mga bata at nakita ni Gabriel sa kanilang mga mata ang parehong pag-asa na minsang ipinagkait sa kanya. Doon niya naramdaman ang tunay na saysay ng kanyang buhay. Hindi lamang ang sariling tagumpay, kung hindi ang pagbibigay ng liwanag sa iba. Lumipas pa nga ang maraming taon. Si Gabriel ay hindi na ang batang basang-basa ng ulan sa kalsada. Gutom at nanginginig sa lamig ng gabi. Siya na ngayon si Atty. Gabriel Santiago. Isang abogado na kilala hindi lamang sa kanyang talino at sipag, kung hindi lalo na sa kanyang pusong matulungin. Sa tuwing tatayo siya sa harapan ng korte, pitpit niya ang bigat ng kanyang nakaraan. Kapag may batang lansangan na nahuli sa pagnanakaw, siya mismo ang lumalapit at nag-aalok ng tulong. Madalas ay tinuturing siyang bayani ng mga batang lansangan dahil hindi lamang niya ipinagtatanggol ang kanilang kaso, kung hindi binibigyan niya pa sila ng panibagong buhay. Ngunit higit sa lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba. Sa kabila ng kanyang mga titulo at parangal, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Lagi niyang pinapaalala sa sarili na siya man ay minsang itinuring na walang pag-asa, ngunit binigyan ng pagkakataon ng isang tao. Sa tuwing dumadalaw siya sa puntod ng kanyang mga magulang at sa bunsong kapatid sa probinsya, dala niya ang bulaklak at panalangin. Doon niya ibinubulong, "Nay, Tay, Samuel, salamat sa pagmamahal. Salamat sa mga pagmamahal na naiwan niyo sa akin. Hindi man tayo nagtagal na magkakasama, dala ko ang inyong alaala sa bawat laban ng aking buhay. Hindi ko kayo binigo at hindi ko kayo makakalimutan." At sa gabi ng kanyang panalangin, palaging naroon si Atty. Isidora, ang babaeng tumayong pangalawang ina sa kanya. Nang tumanda ito, si Gabriel ang nag-alaga at bago ito pumanaw, iniwan sa kanya ang mga salitang hindi niya kailanman malilimutan. "Gabriel, huwag mong sayangin ang pagkakataon.
Ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang mga medalya o titulo, kung hindi ang pagbibigay ng pag-asa sa iba. Ngayon sa ilalim ng pundasyon ng kanyang itinayo, daan-daan ang mga batang kanyang natutulungan, mga batang nakapag-aaral, at mga batang nakakakain ng maayos at nakahanap ng tahanan. Sa bawat ngiti ng mga batang ito, nakikita niya ang kanyang sarili. Ang batang minsang nagkamali, ngunit muling binigyan ng pagkakataong bumangon. Madalas ay tinatanong siya ng mga kabataan, Kuya Gabriel, paano po kayo naging matatag sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nyo? Ngumiti siya at sumagot, Dahil naniniwala ako na hindi ang nakaraan ang magtatakda ng aking kinabukasan. Lahat tayo ay may kakayahang magbago, basta't huwag tayong mawalan ng pag-asa at patuloy tayong maniwala na may liwanag sa dulo ng dilim. Palagi lamang tayong manalangin sa ating Panginoon. At doon, nagsilbing inspirasyon ang kanyang kwento, hindi lamang para sa mga bata, kung hindi para sa lahat ng tao na minsan ang nawalan ng pag-asa. Sa kwentong ito ay napakaraming aral tayong matututunan. Isa na nga riyan, na ang buhay ay puno ng unos at minsan ay nagdadala sa atin sa madilim na landas. Ngunit ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang kahinaan, kung hindi nasusukat sa kanyang kakayahang bumangon, magpatawad at muling mangarap. Hindi lahat ay binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit kung sakaling mabigyan ka naman ito, huwag itong sayangin. Gamitin ito upang maging liwanag sa buhay ng iba. At tulad ni Gabriel, tayong lahat ay may kakayahang maging pag-asa. Maging pag-asa ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at kinupulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!